Anong latest mga kababayan? Ito, birthday boy. Baste Duterte, rumesbak na din. Naku po, kung sakaling gipitin raw nila si Colonel Grijaldo ay tutulungan ito ni Mayor Baste. Anya, kung ipitin yun, wala yung sweldo. Magdadagdag ako. Sabihan ninyo ako, mag-aambag ako. Ipakita natin na kahit maliit lang kami, lalaban kami. At eto pa mga kababayan, pakinggan natin ang kabuang pahayag na yan ni Mayor Baste Duterte. Hindi, kasi yun yung gusto ng leadership ng Congress. Diretso na natin sa Congress dahil nga, during the hearing also, Mayor, 2 members of the 19th Congress, lumabas yung pangalan especially dun sa testimony ni Colonel ito si Congressman Benny Abante and Congressman Dan Fernandez. Allegedly, according to Colonel Grijaldo, tried to influence Grijaldo's statement during the Quadcom. So, but dininay naman ni Congressman Fernandez and Abante na their intentions and yan. But kayo ba, Joey Justice, Mayor, maniniwala ba kayo? Kanino ba kayo maniniwala? Ako? Yes. Tingin ko, maniniwala ako doon sa police kasi yung sinabi niya would do him more harm than good. So, ibig sabihin nun, kahit masasaktan siya or pangit yung kalalabasan ng sinabi niya lang talaga, probably kasi kailangan niya talagang sabihin and yun yung totoo. Kasi ito naman yung dalawang congressman magde-deny, it will do them more good than harm. So, tingin ko, dinidefend nila yung sarili nila. Dinidepensahan nila yung sarili nila. Tama. So, kung yan lang yung, kasi kung yung sa police na sinabi versus nung sinabi ng mga congressman, mas maniniwala ako sa police kasi wala naman siya makukuha doon sa sinabi niya talaga. Definitely kasi 4 years pa yung natitira sa career ni Colonel Grijaldo. 4 years, meaning hanggang 2028. And alam niya, hindi magiging happy yung administration sa sasabihin niya. Correct. At yung kanyang entire 4 years na natitira will be under the pleasure of the President of this government to masaya sila sa gagawin niya o hindi. But wala siyang pake. So, definitely, meron talagang bigat yung sinabi ni Colonel Grijaldo. Nung napanood ko yung hearing, nung inisip ko baka, it may be about he said, she said na storya. Kaso, kinonfirm nung dalawa. Actually, in-strengthen nila yung kwento ni Grijaldo. Inamin nila. And sinabi nila nakipagkita talaga sila. Sinabi nila na kinausap nila si Garma. Hindi talaga matalino itong mga gago na to, no? Sinabi nila na kinausap nila si Colonel Grijaldo dahil nakausap nila si Garma prior and they wanted to quote-unquote vet the statement of Garma. Tama, kinonfirm nila. Yeah, so, ang tanong, why do you have to do that clandestinely? Bakit hindi mo, kasi there are so many ways to really, if they want to be transparent, kasi sa ni Colonel Grijaldo, sa affidavit niya, pinatawag siya in the middle of quad hearing. Nilapitan siya ng security, dinala siya doon sa labas, pagkas pinapunta sila doon sa room, kung saan doon sila nag-meet nila, unang-una, kung gusto nila Dan Fernandez at ni Benny Abante na maging transparent, they could have requested during the proceeding na may request that we are going to do an executive session with Mr. So it's on record that you are going to talk to him. Ganun, may minutes yun eh. Kailangan nandun sa dapat. And that could have saved them. Kung talagang wala silang bad intention. No, it's not secret. Sinabi namin yun during the procedure. But because behind the scenes siya ginawa, and I think, magaling rin talaga to si Colonel Grijaldo kasi talagang it was a bit that these two idiots
tuktok. And so, nagsalita, maghapon magdamag ng 2 araw after nung nilabas nila na, repeating the same thing na, yes, kinausap namin siya dahil resulta yun ng pakikipag-usap namin kay Garma, pagkatapos meron lang kaming gustong i-verify doon, ganyan. And parang open the Pandora's box. Kasi kung gano'n yung hindi yan po pwede. Kasi dapat, ganito yan, dapat una. In order to save yourself, dapat. Kamunod kayo sa procedure. Dapat hindi yan secret. Bakit nga itatanong yung mga bagay na kailangan clandestine? Diba? Tapos pinatawag mo siya stealthily. Pinatawag mo sa security, pinalabas. Diba? Wala kang intention to make it If it is a vetting process, the inquiry is the vetting process. And it's supposed to be public. Ganun, kung kunwari gusto mo ipa-vet ang mga documents and what not, ang affidavit and you have a COMSEC who can do that. So, ang nangyari, dahil salita sila ng salita, dami-dami nilang mga explanation, binaon nitong ni Benny Abante at ni Dan Fernandez yung mga sarili nila doon sa mga sinabi nila na kinorroborate ang sinabi ni Colonel Grijaldo. I think, Joey, one of the headaches also of this congressman when that statement came out, napaka-detalyado kasi ng statement ni Colonel Grijaldo. Imagine, tumayo siya, pinatawag siya, the 2 police officers na na-meet niya pa sa labas. So, I don't think there was my way pa to deny it ba. That exactly. It happened. It was a perfect bait. Kasi hindi talaga nila po pwedeng i-deny. At since hindi nila po pwedeng i-deny, kailangan nilang mag-explain. At dahil nag-explain sila, at di sila nagsabi ng totoo, they are really bound to crumble. So, it was a great day. I think, now, Mayor Justice and Joey, ang question ngayon talaga is, ang impact nitong scenario na to, the statement of Grijaldo and the reaction of Fernandez on the ongoing Quadcom hearing. Justice, what do you think? Actually, hindi ko siya napanood, Pero, I admire si Colonel Grijaldo. Kasi father ko policeman din. So, somehow, katulad mo sabi ng tatay ko, alam niya pag nagsasalita ng totoo yung police. Kumbaga, kung may play or may So, nag-stick lang ako dun sa sinasabi ng tatay ko. So, 2 kami nanonood parati ng ganyan. Short clip lang yun. Minsan nagkakaroon kami ng discussions. So, ako, yung sinabi ni Colonel Grijaldo, sobrang nag-redeem sa policeman. Since lately, sobrang parang nawawalan ng tiwala na naman. Correct. No? So, yung mga mamamayan sa policeman. So, saludo kay Colonel Grijaldo for doing that. Doing what is right. We need more people like that. What about you, Mayor? Ano tingin mo ngayon ang effect nito? Eto. Sa credibility nila. Implication ng mga pangyayari. Sa credibility mismo ng credibility? Naging credible ba yun mga tao? Yung 2 congressman na yun ever since? Yeah. Naging credible ba sila? Wala. Siguro ba't yung implication talaga niyan is kailangan since nandyan na yun, nakita na kasi lumabas sila kay sino yung yung nag-interview sa kanila na journalist Karen Davila. Dapat sana wag titigilan kasi ang yung style kasi ng administration ngayon once pag nagkakamali sila, gumagawa sila ng diversion. Gagawa na sila ng bagong issue. Kasi hawak nila yung mainstream media eh. Tama. So why not let mainstream media look into this? Yun lang. Diba? Para kahit once, tayo naman. Diba? Kahit once, tayo naman. Diba? Sa Quadcom naman, hindi ko alam kung meron ba talaga silang natapos sa series of questions. Wala. Parang wala rin naman talaga naging finality. Ang gugulo lang habang nagnanakaw ng bubulsa ng pera. Parang yung Quadcom, alam naman natin, kapag parang hindi naman talaga, ginagawa nyo kasi because you can. Diba? Kasi, nag-decide kayo, nagkaisa kayo na pwede nyo gawin, di man talaga namin kayo mapipigil dahil trip nyo yan. Pero, ang hindi nila na-realize na darating yung point na ganito. And,
to the point na irreversible na yung magiging tama doon sa integridad nung committee na yon. Now, after Grijaldo's affidavit, how are you going to sell your gusto namin ang human rights, pogo, at saka diba? Sino naman niniwala sa'yo I'm pretty sure, hindi lang si Colonel Grijaldo ang ginawa nila ng gano'n. I'm pretty sure hindi lang... Sigurado ako, blackmail lang talaga yung ginawa nitong administrasyon na to. At yun nga yung inamin din. Nanood ba kayo ng Godfather? Sinabi ni Don Corleone, I'll make you an offer you can't refuse. Yeah, diba? So you accept money or I'll destroy you. Diba? Kasi malakas manakot tong mga Tuwad ko. Kaya ang sagot nga ni I think it was Abante who said referring to Grijaldo na why would you believe now a killer? Referring to him kasi killer daw. Pero ang question din ng mga tao, why did you invite him as a resource person? Diba? I think yun na yung indication na sobrang bad no explanation na binigay nila na si Miss Karen Davila can actually demolish them simply by using basic logic. Sige. Killer. Okay. Balik tayo sa killer. Yung kasi, human rights, yan Western thought yan diba? Human rights. That's Western thought. Tapos ngayon, may problema yung mga usually the LP people and those on that camp about killing. Sino ba yung number one talaga na warmonger sa mundo? Eto. US. Nako po. Diba? Tapos, yung reference natin when it comes to culture, media, and all of the shit that we do in this country. Saan yung reference natin? It's the US. It's the Americans. It's the United States. So ngayon may human rights, yun lang naman ang galing yung... And yet, sino yung nagpapalaganap ng gera sa buong mundo? Nagugulan ako US. Sino ba dapat ang protektahan? Yun naman talaga yan. O ang mamamayan na maayos, diba? So, alam mo, matagal na yan na question namin nung dati si Dilima nakialam dito sa Davao. Due process, pinapersecute nila si PRRD for a very, very long time. Pagkatapos, I mean, gusto nyo, i-afford nyo rin si PRRD ng due process. Kasuhan nyo siya. Pero para magka-pantas-laras tayo dito, ayaw, minamalay niyo yung tao everyday, ayaw nyo bigyan ng due process, bring it to the proper forum. Bakit nandito kayo sa, di ba? Bakit dito kayo sa trial by publicity na kino-confine yung usapan? Dahil niyo sa tamang proseso, alam ko yung ibig sabihin, PRRD was encouraging them kahit nung panahon pa niya na, immune naman siya, pero July 1 hanggang ngayon, pwede malakasan 1. Dapat naipon nyo ng lahat ng ebidensya nyo. Alam ba nila na 2 years na? The narrative that they are pushing is not going to win? Alam ba nila yun? I'm pretty sure. Kasi wala lang silang mas magandang kwento no? Oo. Wala silang mas maganda. Siguro yung parang sila mayor, yung hindi, pakabahin na lang namin tumali yung makachamba. Sa bagay. Anong term yan? Witch hunting? Ano ba? Witch hunting. Hindi, tsaka delaying the game. They try to delay the game to make it maybe, and until 2028. Para wala nang ayaw nila may makabalik Buti nga, tinapos na yung Pogo discussion Right? I think they've wrapped up that discussion. Gusto pa nila itahi yun kay PRD. Lahat na lang talaga. Lahat na lang. Siguro, di ba, kung para sila mga director lang na gumagawa ng palabas. Na ang pangit pa, hindi mo kayang panoorin. At hindi nila na-realize na yung sobrang komplikado ng story na ginagawa nila. Mas lalo nilang nai-alienate yung tao. Kasi parang,
Di ba importante sa amin yun? Well, I think that's where the disconnect really is, Ate Joey. No? Kaya sabi mo, within their own circle, that is the reality na they believe na it's working ba. But dito sa baba, umay na sa atin yan eh. We're starting to ask questions already na, bakit yan pang pinag-uusapan natin? Parang sayang ng panahon, ng boto, ng pera ng bayan. Parang tayo ng dami natin pwedeng gawin na maayos para pagandahin yung bansa natin. Tapos yung ginagawa ng mga gago na yan dyan sa Congress. Di ba? Kasi buhay ng tao pinag-uusapan everyday na nandito kami mga politiko sa pinag-uupahan namin mga posisyon sa gobyerno. Yan lang. Hindi i-offer niya sa amin. Sinali ko na sarili ko, di ba? Para kami lahat politiko. Ay, ito ba talaga nasa isip ko eh. Ba't natin sinasayang yung buhay ng mga, yung oras ng mga tao sa mga napakawalang kwentang bagay na yan para ipagtanggol lang yung mga drug lord po. Actually, meron ako recently, may natuwa ako sa isang senator, hindi ko na pangalanan. No? Talagang siya personally sinabi niya na masyadong maaga yung politicizing. Pangalanan mo na, ba't ka natatakot? Wala naman ako sasabihin masama eh. Hindi, para makita. Hindi, baka ba? JB. Nagpa-president tayo. Nagpa-press ko siya recently. Makulit din yun si JB. Tignan na natin to. Walang mapapala. Kumbaga, somehow, kumurot siguro sa puso niya na mas importante tulungan natin yung sambayan ng Pilipino. Re-electionist ba siya? Hindi. Pero sinabi niya nun, okay, di ba? That was a very good point. Sa bagay. Yun na nga, di ba? Yung sinasabi ko. More senators sana magising lahat. Pero yung mga tiga-Congress, matulog na lang kayo. Parang putting na 2.5 years into the administration, we're already throwing shit with each other. Well, in fact, pwede naman yan. Last year na lang. 27. Kahit nga dito sa Davao, like say, recently, bago lang natapos yung barangay elections, sinasabi ko naman sa mga tao, tapos na yung election, tumahimik na kayo lahat, magtrabaho tayo. Diba? Tapos sunod election, doon na tayo. Sige, kahit magsiraan tayo, walang problema yan. Ganoon naman politika eh. Pero, while na wala pa namang election, wala pang campaign period. Ito na agad. And ilang years yung ginugugol nila para manira lang. Sobrang nakakawalang gana kasi bago lang rin ako sa politika, pumasok ako 2019. Siyempre, inspired ako kasi kahit naman na tatay ko yung si PRD, pero siyempre tinitingnan ko rin siya as a government official and a worker. So ako, pumasok ako, ganito yung gobyerno natin, tutulong ako. Pero pag itong gobyerno na to, mananatili, naaalis talaga ako. Hindi ko kaya, kasi pag nasa gobyerno, sakripisyo ka talaga dyan. Yung taba-taba ako na, puti na yung buhok ko. Diba? Buti nga ikaw, may buhok to. Hadaan tayo sa taba. Seryoso talaga. Seryoso. kukunin talaga yung best years mo eh. Ang ganun naman lang, sana worth it. Yung mga pag nagsaserve ka talaga. Totoo yan. Anyway, balikan ko na yung sa kay Colonel Grijaldo and the PNP as an institution. So ikaw, you mentioned yung father mo, Justice, police, no? So, eto, kasi Mayor, ang PNP ngayon, nag-drag na talaga sa usaping ito ba? So, ikaw, Justice, what do you think is the impact nito ngayon sa PNP organization? Yung pagsabi talaga ni Grijaldo, tingin ko maririnig din talaga yung policeman kasi there's a few people na yung policeman rather na meron pang guts, lumaban at magsabi ng totoo, no? Hindi yung parang maging boy toy lang or laruan o puppet ng politiko. So, tingin ko ginawa niya na lang talaga yung tama kasi andun yung isang leader talaga na yun na nga, sabi may honor eh. I truly believe that these policemen may mga tao talaga dyan na nasa puso talaga ang pag-servisyo sa tao. Meron yan. Wala lang magawa. Marami yan. Marami lang din, may mga ambisyoso lang din talaga na gusto maging general. Meron as long as talaga mayroong mga bayaran. Gusto ng promo, may mga bayaran. Hindi magandang motibo at hindi magandang interest. Sana mas marami pang ma-inspire doon sa ginawa ni Colonel Grijaldo, no? Na hindi takot
tell the truth. Kaya nga, I hope yung mga nakapanood at yung nakakaalam ng issue, let us show love to Colonel Grijaldo para, Tama. other Kung ipitin yun, wala yung sweldo, magdadagdag ako. Sabihan niyo ako, ha? Mag-aambag ako. May parang na yata, in-NBI na yata ngayon. Talaga? Supportahan natin. Kukunin ko sa sweldo ni Justice. Wala nga ako sweldo. Wala nga sweldo, mapunan mo ba? Ambag daw kasi. Hindi, ambag ako. But let's make it a real thing. Yeah. Dapat gawin talaga natin yung pag inipit yung si Grijaldo. Padala natin ng yung pamilya. Ng lahat, pagkain, Correct, pera, correct. tuition ng mga anak. Correct. Tama. Gawin talaga natin. Pakita natin na kahit malit lang kami, lalaban kami. And doon natin pakita dyan, Mayor. yung how we fight, di ba? Na hindi kayo papabayaan nung segment of this population pag gumawa kayo ng tama. Diba? Yun. And so other people may be inspired din to do the right thing. Medyo emotional. You know what struck to the viewers, Joey, when he was asked, bakit ka tumanggi? No, or bakit ka nagsalita? Ang statement niya is, he was offended. He was offended dun sa dalawang congressman. Who tried to tell him what to do. And I think, sino ba naman di ma-offend sa drugs on war? Drugs on war nga lang alam, tapos may gana pa na, siyempre mga career people yan na nasa PNP. Pinaghirapan nila kung anong Pinaghirapan nila yan. Hindi katulad yan, bumoto na, nag-vote buy lang para nanalo. Magkaibang istorya kasi. Pera lang yung pinano may backer lang na Ito Pilipinas siguro. Ito sa Davao, medyo okay kasi talaga yung Davao. Very well informed when it comes to vote buying. So medyo hindi talaga gana yan dito. But just for once, ito sanang Pilipinas ba? Try nyo lang na tumanggap kayo pero piliin nyo yung tingin nyo na makakatulong talaga sa lugar nyo. Pag magbigay ng pera, tanggapin nyo yan. Pero hindi yun dapat maging subukan nyo lang. Tingnan mo Davao. Ito na, dito na tumira. Mas okay talaga dito. And I think Mayor and Joey and Justice, one of the most evident things also na lumabas doon sa hearing is PRRD's love and concern sa men in uniform. I think he was reiterating that. Do you agree, Joey? Yeah. I think so. Yung pagmamahal ni PRRD sa men in uniform, nakikita niya kasi kung gaano ka-importante yung role ng isang malakas at may integridad na men in uniform sa nation building. Tama. Because, kasi kung wala sila, wala rin naman talaga mangyayari. Sila yung gagalaw. Correct. And ang tawag dito, paulit-ulit sinasabi ni PRRD, it reflects din sa mga uri ng pag-iisip ni Inday, ni Mayor, na everything starts with peace and order. Wala kang magagawa kapag walang peace and order. And you can only... That's number one. That's number one. And you can only achieve that if you have strong, honorable, and brave men in uniform. Diba? So, bakit yung hindi kasi nila naiisip, yung ganitong ginagawa nila, na ginagawa nilang tuta, ginagawa nilang utosan tong mga, ang hindi kasi nila gets, itong mga to, nag-aral to sa pagka-police, nag-training ito ng mga matindi talaga, and kung ano man yung mga rango nila, pumasa pa ng board. Based on merits yon, pinaghirapan, hindi lang yung binibigay just because, pinaghirapan nila yon, in-earn nila yon, yung mga title na yon. So, what they fail to understand is, you cannot just use these guys na utos-utusan mo lang, ito ang sasabihin mo That's really insulting. So kaya yung statement ni Colonel Grijaldo na kasi na-offend ako, it is actually a very heavy statement in a sense na may prinsipyo kasi ako. Di ba? May prinsipyo ako. Kaya yung mga ganitong bagay is unacceptable to me. Na
wala, hindi yan yung trabaho ko, hindi yan yung mandato ko, hindi yan yung, my job is to serve and protect the people. And that alone, sinabi na that he was offended, then I would believe him. Correct. Kasi if I was in his shoes, then I would feel the same. Sa Ate Joy, Mayor, no? Siyempre itong mga tao na to, nag-aral for years. Nagpasa ng board, rigid yung training. Tapos continuous learning yan habang napopromote. Correct. Tapos, Tsaka pahirapan talaga dyan, di ba? tapos utusan na ng congressman na ano ulit yung tinapos mo or I don't know. Kasi biro mo para maging pulis ka, sobrang hirap ng pagdadaanan mo. Pero para maging congressman ka, read, write, parang nakaka-degrade. Kaya siya na-offend. Kasi in a way siguro, degrading. Care nila ko eh. Para ang liit ng tingin ng mga congressman sa Parang akin. ganun ba? May matindi pa dun, Sir Justice. Yung their entire career, they are under the pain of being sued in the while doing their duty. So, kumbaga parang, pinaghirapan mo na nga. Pagkatapos yung pag-maintain mo pa nung iyong professional career, yung police career, ang sobrang hirap nun na makarating ka hanggang doon hanggang retirement. Kasi, biro mo, the entire time, kung kunwari 30 years yung career mo, 30 years ka rin under scrutiny kasi one wrong move. Diba? Matatanggal ka. May matatanggal Worst ka, case. kakasuhan ka, and things like that. Kawawa So, talaga mga babae. don't treat them like tuta nyo na, utos-utusan nyo lang na Saka yung paa niyan talaga nakalubog yung isa sa hukay. So, napakahirap ng trabaho ng police. Tapos, before, bago pa kay PRRD, di ba, ang liit ng sweldo nila. SG11 nata. If I'm correct, no? Pero, thankful nung dumating si PRRD, nag-double. Pero sa akin, tama rin naman. Kung ako siguro, pulis ako, tapos yun yung sweldo ko, huwag na lang. How can I serve and protect kung ang sweldo ko, Diyos ko, di nga makabuhay ng pamilya. Magkakakol ka ng mga kriminal, tapos, di ba? Napaka-hassle na trabaho. SG11, uy, 11 mil lang yung sweldo ko, makikipagbarilan na lang. Di ba? Di ba, I mean? Tama. And I think what's really interesting here now, as a taxpayer, as a Filipino citizen, I think it's good to emphasize yung point ni Senator Bato. I think it was him who mentioned now. He's asking now, the PNP Chief, General Marbil, here is your police officer who is in this situation, ano ngayon ang sasabihin mo? Diba? And I think it's also the same question we should ask their commander-in-chief siguro, no? Na you have this tao mo, inagrabyado, according to him. What are you going to do? What are you going to do? At yun na nga po mga kababayan, no? Sobrang nakakabilib talaga yung ating birthday boy na si Mayor Baste. At syempre, yung kanyang mga kasamahan din mga kababayan na yung komento nila or analisa is punto por punto talaga. Sa pool, yung Quad Committee mga kababayan. Quad Committee mga kababayan pala. Or Kamara. Diba? So, Mayor Baste mga kababayan. Diba? Manang-mana talaga sa kanyang ama. At yung mga sila Kong Dan at Abante. Naku po. Tila. Marami na ang rumiresbak kay Colonel Grijaldo mga babayan. Mantakin mo naman kasi, di ba? Ang tapang-tapang ng isang colonel na maglahad ng ganun mga babayan, di ba? Kahit alam niya yung sasapitin niya, di ba mga babayan? At buti na lang kung sakali mang gipitin talaga siya ng Quad Committee mga babayan, ay Quadcom, maraming tutulong kay Colonel. Diba? Yun ang maganda mga babayan. Kasi alam natin di ba? Pamilyado yung tao na yon. Tapos, di ba? So, maraming tutulong. At huwag niyong kalimutan mga babayan na i-greet din natin si Mayor Baste ng happy birthday. Di ba? Happy birthday, Mayor Baste. Yeah.